Chairperson Luis Tru understands what I'm talking about. A fishing expedition is not, kumbaga sa it's looked upon with disfavor kasi parang naghahagilat ka lang ng ebidensya para ibin mo ang isang tao. Opo. Ang nangyayari, sinisiraan mo naman yung ibang tao bago mo maabot yung iyong ma-attain yung iyong objective. Hindi Opo. naman maganda yun. Diba? Okay, Justice, ang parang pinalalabas po rito ay talagang si Ginoong Madriaga ay lubos at lubha ang pagtitiwala ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ni Vice President Sara Duterte para ang isang ombudsman ay ipagkatiwala sa kanyang mga kamay at ang pagdi-deliver ng pera ay iiwanan na lamang sa isang parking lot. Ito ho ba'y does it make sense? I'll go straight. Does it make sense? Of all the people na na-meet ko sa buhay ko mula ako estudyante, the smartest of them all is Rodrigo Roa Duterte. Hindi masalita, pero ginagawa ka agad. Nung siya naging presidente, alam natin lahat sino yung malapit sa kanya at katiwala niya. Yan ay walang iba kundi si Senador Bongo. Diba? Siya ang pinakatiwala ni Digong. Sumunod si Medjaldia na tinuturing natin, kinikilala natin bilang best friend ni Presidente. So kung ikaw si Presidente Digong, bakit hindi mo na lang sabihin kay Bongo, Bong, bigyan mo nga ng pera yan si Martires. Padala mo ng 10 maleta, di ba? Bakit pa iuutos mo sa iyong katulong, sa iyong driver? Diba? Para At saka, okay, marami kaming common friends si President Duterte dahil pareho kami galing sa San Beda. Ang dami naming common friends. Bakit hindi yun ang tawagin niya? Sana tinawag niya halimbawa yung dating chairperson ng PAGCOR, Fred. Kaibigan mo si Sammy. Bigyan mo ng pera to. Ito yung pera. Ang problema ay yung sinasabi ni Madriaga, ilang milyon ba yun? 35, binabanggit niya. 35. Pero yung 35, one time na binigay niya. Opo. So, sino binigyan niya? That was in the original affidavit. And even in the supplemental. Saan ako pumasok na picture? Kaya pilit na pinasok ang pangalan ko eh. Kung sino man yun, pinagsasadyos ko na lang, Henry. I am always reminded, pasensya na kung ako'y medyo tataliwas ng kaunti, but I'm always reminded of that first day in the novena of the Divine Mercy na sabi ng Panginoon kay Sister Faustina, bring to me all mankind, especially all sinners. Kaya pinagsasadyos ko na lang sila lahat. Gusto lang sirain ako, let him go ahead. In the meantime, let me just enjoy also my life. Pakipag-usap sa mga kapareho kong mahihirap, pakipagchismisan sa katulad mo, kay Deo Macalma, kay Arnold Clavio, yun lang naman. Diyan naman, masayang buhay ko na dyan. Chismisan talaga, Justice. Una-una, Marites. Ako bibigyan ni Digong ng pera. Isa tagal ko na nakilala si Digong eh. Noong estudyante yan, nakikita ko yan. Ang alam ko, sigarilyo lang, nasa medyas pa eh. Pero, estudyante kami noon kasi kulang sa pera. So, ang sigarilyo mo, ilalagay mo sa medyas mo. Pero Justice, ang inyong pagkukwento ay, yun nga po, law school days pa lang po, ay kakilala nyo na po si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, nakikita po natin, meron po tayong ideya kung ano po yung klase ng relationship ang meron kayo. Pero, ito nga po, ano po ba yung nais na ipinta naman nitong mga alegasyon na ito? Given na naging Pangulo nga po si Pangulong Digong and then kayo po ay naging ombudsman,
Sabi nga ng partner ko kanina, pinagtrabahuan niyo po ang inyong pangalan. So after this po, ano po ang inyong plano aside from ipapasa Diyos niyo po? Pero ang pangalan po ay sa inyong palagay nadungisan na po. Ano po ba ang mga susunod po na inyong hakbang na planong gawin? Alam mo, Karen, naniniwala pa rin ako that you can never destroy a good man. Kahit anong gawin mo panimira sa iyong kapwa, Opo. lilitaw pa rin ang katotohanan. Okay. Pabalikan ko lang ng sandali si Presidente Digong. Nung kami estudyante, I'd never been close to him. Nakikita ko lang siya kasi senior sa akin eh. Opo. Kikita ko lang siya at paglalabasan namin sa mga classrooms, nakikita ko nagsisigarilyo siya, ganun. But I had never had the chance to talk to him when we were students. Na maging mayor siya, nalaman ko naging mayor. Nakausap ko lang si Mayor Digong nung nasa Sandigan Bayan na ako at kami naghihiring sa Davao. Okay? Kasi nangungumbida palagi yan ng dinner sa mga justices na pumupunta, naghihiring sa Davao. Nangungumbida yan. So siguro nakadalawa-tatlong dinner ako sa kanya. Ang kasama ko si Justice Sandoval, Edelberto Sandoval, Opo. Justice Villaruz. Doon lang ang pagkakakilala ko sa kanya. Nagulat na lang ako na nung siya'y naging presidente, pinasabihan niya ako. Nasabihin niyo kay Martires, mag-apply sa Supreme Court at gusto ko siyang una kong appointee sa Korte Suprema. I was surprised. Okay. Kasi hindi talaga ako malapit sa kanya. Opo. In fact, when I was already with the Supreme, from the time he appointed me sa Supreme Court hanggang Ombudsman, 2 beses lang kami nagkausap. And you never ask Mga anybody nor you to lobby for that position? I did not. Aha. No, wala akong nilapitan kahit sino. So lahat sila nagulat kung bakit ako ang pinili ni Digong. Apparently, Ako rin tumatak po. nagulat ako. Apparently po, tumatak po kayo sa kanya. Siguro, kasi after I took my oath, actually before I took my oath, sinabi ko sa kanya, Mr. President, baka ho nagkamali kayo ng pagkaka-appoint sa akin. Hindi Apo. pa naman ho ninyo bawiin. Hindi, sabi niya, hindi. Sige na, kasi kagigising, ano lang niya, that was about 12 o'clock noon eh. Sige na, sabi niya. So, take oath ako. After that, mag-take oath ako in the presence of Justice Hernandez and my wife and some reporters. Sinabi ko sa kanya, Sir, kung sakali man may narinig kayo na ako'y tumanggap ng pera in consideration of a case, o tatanggap ng pera ngayon nasa Supreme Court ako, just call me and I will resign. Alam mo, sagot sa akin, na ito'y pinagmamalaki ko. Sagot sa akin, kaya nga kita in-appoint, kilala kita. At marahil Hindi ko gawin yan. na-profile naman na kayong mabuti bago kayo. Siguro nga. Kasi sabi ko, hindi naman ako nag-volunteer na mag-apply sa Supreme Court eh. Opo. Alam yan ng mga justices ng Sandigan na wala akong balak. I was already prepared to retire doon sa Sandigan Bayan. Opo. At kayo ngayon Pinipilit nila ako. at partner, binabanggit nga ni Ombudsman ni Justice Martires na simula pa siya maging RTC hanggang siya umabot dito, wala namang nag-complain, wala namang lumutang, wala ring magugugel. Siguro yung Google naman napakabangis, AI napakabangis naman nito, Samuel. Justice Samuel Martires, sir. Palagay ko ho ay kung may anumang record kayo lumabas na sa pagsisiyasat at sa research, lalo na ho ng mga mapanuring netizens. Siguro kasi ang numero uno ng mga chismoso sa profesyon namin ay mga abogado rin eh.
So, at hindi lang abogado kasi ganito lang naman yan sa buhay eh. Sa mga practicing lawyers, magtatanong ka, sino ba yung judge na yan? Lalo na yung mga hindi pa kilala. Ayan si Judge Martires. Ano ba yan? Ay pare, pag kausapin mo lang yan. Bigay ka lang, ano ba yung kaso mo? Sinabi mo, collection case. Eh, pamangakuhan mo lang, bibigyan mo ng 10%. Ganon. Yung iba naman sasabihin sa'yo, ibang judges, pag tinanong mo, sasabihin ka agad sa'yo, puta pare, delikado ka dyan. Diba? Huwag ka magtatangka, napakahigpit yan. Opo. Justice, judging not by his character or by kung sino man siya, kung ano man ang kanyang kaso, but judging by his affidavits, ano ang sa tingin ninyong kahahantungan nitong paggamit ng bilang testigo kay Madriaga? If you may answer, Justice. If you are going to use the affidavit of Madriaga, Apo. wala akong nakikitang impeachable offense dun sa sinasabi ni Madriaga. So ano po ito? Anong What is the purpose of what the is the purpose? affidavit? And the weight. Hindi ko alam. Because yung sinasabi ginastos yung confidential fund na mayroon din report kanina na nabasa ko na dinisallow yung liquidation ng Office of the Vice President amounting to about more than 70 million. It's not an impeachable offense. Pinababalik lang sa kanila yung pera. It's not a crime. Saka kala naman kakasuhan ng COA pag hindi ka nakapagbalik ng pera. So, doon, aywan ko, babasahin ko yung kanyang affidavit. Doon sa allegations, wala akong nakikitang impeachable offense. Culpable violation of the Constitution. Napakabigat noon. So, hindi ko alam bakit ito presenta si Madriaga para ano? Para lang sirain ang mga taong babanggitin niya? Para sirain ang integridad ng mga tao na yun lang ang kanilang tanging yaman? Para ano? Hindi ko maintindihan. I was also watching kanina yung isa sa mga reels, yung kay Congressman Rufus Rodriguez. And he was against the presentation of Madriaga. Sabi niya polluted. Sabi niya polluted ang testimony. Bakit mo papayagan ng isang kriminal mag-testify? All right. Justice, last question from my end. Sa harap ng inyo pong pamilya, ng inyo pong mga kaibigan at sa harap ng bayan, ano po ang inyong gustong sabihin? Sa mga taong alam ko, sa pamilya ko, sa mga nakakakilala sa akin, alam kong hindi sila naniniwala sa sinasabi ni Ramil Madriaga tungkol sa akin. Ang unang hindi maniniwala sa sinasabi ni Madriaga ay ang aking asawa. Kasi kung totoo man yung sinasabi ni Madriaga, malalaman ng asawa ko. Okay. Pangalawa, saan ko naman itatago yung 35 million na yan? Ang pera ko, kung mayroon man akong pera, kaya kong i-justify saan ang galing ang aking pera. So sa mga hindi sa akin nakakakilala, magtanong na lang ho kayo sa mga nakakakilala sa akin kung sino ho ako. Siguro ho, suplado ako. Ganon. Siguro nga mahigpit ako. Siguro nga pag ako'y nagagalit, naninigaw ako. Pero alam nila na hindi ako basta-basta nagagalit pag wala namang dahilan. Iniiwasan kong magalit lalo na dito sa mga nangyayaring ito. And matanda na ako, gusto ko lang maging masaya. And to Madriaga and to whoever is using him, pagkat may mga lumalabas ngayon na tila mayroong nagpapatakbo sa kanyang testimonya, sa kanyang pagharap sa Kongreso. Ano po naman ang gusto ninyong iparating?
sana si Madriaga at kung sino man ang kanyang handler ay sana mabuksan ng Espiritu Santo, ng Holy Spirit, ng kanilang damdamin, ng kanilang isipan, na wala silang ginagawang kabutihan sa kanilang ginagawa. Na hindi maganda sirain mo ang iyong kapwa o manira ka ng iyong kapwa. Diba? Yun yung dapat matuto sila magsalita ng katotohanan. Hindi yung may nagsabi nga sa akin, evil men would not know what heaven is all about. Lahat naman tayo gusto natin magbuting buhay, di ba? So evil men ay hindi alam kung anong katotohanan. So pakiusap ko lang kay Ramil Madriaga ay siguro mag-isip-isip ka. Huwag kang basta nakikinig doon sa iyong handler, kung sino man yung handler mo, sino man nagdidikta sa'yo. Ang tingnan mo yung sarili, kung totoo ang iyong sinasabi o hindi. Ngayon, kung sa tingin mo, ang mga sinasabi mo ay totoo, siguro patingin ka sa psychiatrist, you might be suffering already from delusional Nakakaroon ka na siguro ng delusions dahil sa pagkakakulong mo. Kaya naniniwala ka na yung mga sinasabi mo ay totoo. Pakiusap ko lang sa iyo, Ramil, pakabait ka lang dyan sa kulungan, matuto kang magdasal, matuto kang magsabi ng totoo. At matuto kang magsabi doon sa nagdidikta sa iyo, na tigilan na yung masama. Bagong buhay ka. Apo. Wala namang masama pag bagong buhay ka eh. Alright. Yun lang. Justice, kami po ay nagpapasalamat ng aking partner na si Karen Oyong sa inyo pong pagtitiwala at sa inyo pong paglilinaw sa amin pong programa at dito sa DCRH. Justice, Thank you po, Justice. mabuhay po kayo. Mabuhay ka kasamang Henry at kasamang Karen. Mga kaibigan ko kayo. Salamat po. Thank you, sir. Former Supreme Court Associate Justice at dating Ombudsman Samuel Martires, narinig po natin ang kanyang panikbayan. Maaring sa pagitan po niya at ni Ramil Madriaga ay kayo naman ang bubuo ng hatol at pagtingin kung alin sa kanila ang dapat ninyong paniwalaan. Kanya lamang ay tingnan naman ninyo ang kanyang background, ang kanyang pinanggalingan at ang background. Si Justice Martires ay tumawid simula sa pinakamababang posisyon sa hudikatura hanggang sa makarating ng Supreme Court Chief Justice hanggang sa maging ombudsman, habang si Madriaga ay nakakulong ngayon bilang kidnapper at siya po ay naging most wanted noong 2023 sa anti-kidnapping group at hanggang ngayon ay nakakulong at siya ngayon ang ginagamit na testigo sa impeachment complaint laban sa Vice President. 70 minutes. Makalipas po ang alas 6 ng gabi. Ako si Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyong. We'll be right back. Balansyado. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato ng kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit,
madikit at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako bilib. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Mga pagkain dapat iwasan ng mga buntis, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Isa sa mga masaselang yugto ng buhay na maaaring pagdaanan ng isang babae ay ang pagbubuntis. Kaya naman, maging ang mga pagkain kinukonsumo ng isang nagdadalang tao ay mahigpit na tinututukan. Ayon sa Healthline, ilan sa mga pagkain dapat iwasan ng mga pregnant ay ang mga inuming may caffeine, mga isda na kabilang sa tinatawag na high mercury fish, gaya ng marlin at tuna. Kabilang rin dito ang mga undercooked o hilaw na isda at karne. At pinapayuhan ding umiwas sa mga pagkain may mataas na sugar content, junk food at pag-inom ng alcohol. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan.
Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Right now, wala pa kami napapatunayan kasi we haven't won a championship. To me, it means everything. That's really one of my main goals in life. Kumbaga, isa sa mga pangarap ko yan, to be able to represent the country. And it's truly an honor to be able to do so. One word to describe your journey so far. One word, I'd say resilience. I got it tatted on me, resilience. Kept going no matter what. Hey guys, it's Juan Gomez Zoliano here from the Converge Fiber Xers, and I just want to invite you all to watch my segment here on DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH TV, Match Point, Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo,
Tayo, Pilipino. May manghaharana this Saturday. Hi, we are Route XYZ, and you're watching Scene Zone. Kwentuhan with magbalik hitmaker Lem Belaro kasama ang kanyang mga kabanda, ang bokalistang si Evo at Japanese guitarist na si Hiro. Sa akin, let's make band with me. Ay, Dahil din sa akin kung bakit, bakit muntik na. Dahil din sa muntik ng sumuko si Sir. Kaya minsan, ang isang lyrics napakadami niyang meaning. Like yung Madama, isang lyrics, 4 ang meaning ng buong song. Hatid ang kanilang debut single na Madama. Na pwede mahal kita, pero di mo pwedeng madama. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Sa Spectrum, merong nakakapagsalita, merong hindi nakakapagsalita, merong underneath them, let's say, sensory challenges na nangyayari na hindi nila ma-express. So, meron silang magiging action na sa tingin ng iba, hindi tama or hindi kaaya-aya. After several nights of crying, that kahit habang umiiyak pa ako, that I have to do something as a mother. I have to find out. Hoy, binabati natin muna yung ating mga kaibigan sa ATI. Simula na kasi ang season 7. Oh, partner, imaginein mo yun. 7 seasons na ang Agri-Asenso dito sa DZRH. Every Saturday, 3 to 4 po ng hapon. Gusto nyo matuto tungkol po sa agrikultura, lalo na sa mga maliit na negosyong pang-agrikultura. Ma-inspire din kayo sa kwento ng mga nagtagumpay na sa kanilang pinasok na kabuhayan sa agrikultura, sa panguna po ng ATI, Agricultural Training Institute, 3 to 4 ng hapon every Saturday. Ma'am Nyet, magandang hapon sa inyo. Maraming salamat. Magandang hapon po. Sa inyo pong pakikinig at sa inyo pong mga panonood. Nako, pasensya na kayo. Nahanap ko yung mga reports, wala na pala. Opo. Overtime na. Kami po ay natapos na sa aming edisyong ito ngayong gabi o ngayong hapon ng Balansyado. Salamat po sa inyo na mga balita at talakayan sa Balansyado. Lagi po naming paalala po sa inyo, lahat naman tayo gusto nating umasenso sa buhay. Pero para tayo umasenso, huwag tayong gagawa ng masama sa kapwa, bagkus gumawa ng mabuti sapagkat ang paggawa ng mabuti kailanman ay hindi magbubunga ng masama. Tumulong sa mga nangangailangan dahil help is wealth. At susunod na po si Attorney Rina Seco sa Usapang Legal dito po sa DZRH. Surprise po ang kanyang topic. Susunod na siya. Teka muna. Si Justice Wina Pearl at si Justice may hahalili muna. Busy ba? Josa, May hearing ba si Attorney Rina? At si ano ba ngayon? Wednesday ngayon. Kala ko Tuesday pa lang. At si Ombudsman Attorney Cam pala dapat. At si si Ombudsman Don. Ay siya muna ang papalit. Sila muna. Si Attorney Cheryl Adami Molina pala dapat kasi Wednesday. Kala ko Martes pa lang. Yun na ang susunod. Anong topic yung tatlo? Aba, ay di bawal bang umibig sa pangalawang pagkakataon? Sabi ni Don. Usapang legal ba yun? Sabi ni Don, kaya ko sagutin yan. Confident Ayun dalawa. Tingnan natin kung ano ang isasagot. Ayan po ang topic. Kasusunod na ang Usapang Legal kasama si Josa, Wina, and Don. Alright, salamat po. Ako si Henry Ure. At ako po si Miss Miss Karen Oyong. Bye. Balansyado. Ang oras. Amoy forever. Amoy LQ.